Sige na, sige na. Okay, so good morning everyone. Tusok ra kayo yung speaker. Kusog na kasi. Ilayo ko lang. Ito yun niya. Ito yun na niya para niya. Ilayo na niyo. Sige, kami ang group 2 and we hope na ma-enjoy mo. Actually, dili kayo naman siya na-practicean pero bahala na. Bin bulilit ni ilare. Buing bulilit. Basking nagkabulilit. Kuya. Gabi ka exaggerated kay katawa. Ho ho ho. La, nalagi si Kwan lagi dyan, tanggol. Nakabang. Wala mo sa sudan. Tanggol ba, tanggol. Kapitan Red, Tanggol. wala ko sudan na Rolin. Tubig. Si Uncle Burak Ato. Ano yan? Lugar na ron si Uncle Kuya Burak Ato. Lak ka. Lak ka si Kwan, umbrakato. Si Burak Ato. Lugar na ron. Tanawa. Kasi si Burak Ato. Grabe ka rin mga props gahapon eh. PJ, niya akong giyalatan ng pingog. Use mission in a sentence. Use it! Nakasimangot ka na naman. Anong klaseng mission yan? Uy, Daulin. Oh, Diyos ko. Who's there? Mission field ka ba? Mission kid ka ba ho? Pwede bang mag-mission sa buhay mo? Tell me why. Tell me why. Para ipakilala ko si Kristo sa iya. Garo, kung nakikita-kilid na po patubang. Nak. Mission. Mission ko. Ang mission ko, mapin ka. Hindi namin narinig. Use mission in a sentence. Use it! Darna! Mission accomplished! Sagot rin na sa ulang na nila. Naka! Who's there? Mission! Mission who? Yawa tagtong diya sa ako kay. Ay mission. Use mission in a sentence. Use it! Sana kaya siya no? Nakakamiss na yun. Yala, ang itsura nito. Nakajen. Ano si Ma'am Nila? Ala, mo ra to. Wala pa. Tugang ni bro. Man, di ba mamakan? Namiss ko na yun. Hala. Ala ka, bro. Yes, Wa na daog na group to. Kaya na sa nato. Na kami. Wala, group frame. Wa na group tre galuya. Wa na group tre galuya. Wa na group tre galuya. Wala.
Sayawan raman namo balik to love the Lord our God. Is the heartbeat of the mission. Oh! Isang bandila. Sabi nila, Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Programang ito ay alin sa inyo ng Districtong Pastors Guidance. uy, klaro ba ka? Mayo mo na. Ma'am, ako ilabo na niya, ma'am. Baba lang yun. Wala pa na lang ng group 3. Ganing mamusing na. Surprise! Surprise! Magano may magbatik ni kayo. Mga kwalit, tablit na magbiyan-biyan na minin. Pray! Anong masasabi niyo ngayon na tayo ay pamilya ng missionary? Ikaw, Pray. Anong masasabi mo? Dahil pamilya tayo ng mga misyonaryo. So, sa'yo, anong masasabi mo na Ayun, patali ko si bro. Bro. Mission is overflow? Slide naman ko. Kaya dito bro. Slanting na lang. Anak, very good. Hindi makita bro. Ito. Taon na, atong lakit na, balisin ba? Wala ka sa lolo na ako. Puno ka lolo na ako na ko. Paglakaw na ko sa dalan, ipaakiro. Magpaaksairo, nakawin ang tao. Nakairo ko kung in Jesus name. Indawat ang word. Asa mo Kung tayo mo? kami. Ako wala. So, wala pa ng mission, kami nga, di ba? Sabi ng lima? Walang mo sa akong lolo. Pag mission niya dito sa India, wala siya nakakabi. Siya ang nakabi. Alag, ikulman lagi ang bangko sa libra. Ang sa kuwan ng lupis. Ay, klaro. Namay Tsako dito, napoy Batangas, napoy Samurai. Napoy. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kasi music, intense music ni. Diyos ko, anak, pagid nga music. Carla, lugar ka iyan. Carla. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Marie Rivera. At andito po ang Marie Rivera. tadhana. Karamihan sa mga misyonero ay halos umaasa sa ibang bansa o ibang mananampalataya para sa pinansyal na suporta. Kung paano itataas ang suportang iyon at kung magkano ang matatanggap ay mag-iba-iba. Ang ilang mga denominational mission society ay may nakatakdang halaga ng bawanang suporta na ginagarantiyahan nila sa mga ipinapadala. Ang ibang mga mission society ay nag-aatas sa mga missionary candidate na maglikom ng paunang natukoy sa halaga sa ipinangakong suporta mula sa mga simbahan at mga individual bago sila maipadala. Okay, so transition sa kanaang language. So, mostly daw sa mga missionaries karon na kanang nagsalig daw sila sa support sa ilahang kaubanan sa church.
like sa ilahang mga nagsaad sa ilahang mga missionary, but depende gyud na siya sa kanaang like ang uban kay depende sila sa katong mga nagsaad, di ba, kay naman ni-support sila like sa ato sa Pisigami. Kanang sa ato is kanang labi mo saad yun nga supportahan sila every month, but ang kanaang uban pod nagwan sila kanaang balik kanang nisalig sila pero dili gyud ingon nga nagsalig gyud. Kaya dili man tanan good pod nga work. Ingon na sila nga okay na ini-support. Pero ang uban gyud nagsalig gyud sa support lang gyud. Mao na gyud isaligan. Pero ang uban gyud pod yung mga missionary is kanang wala lang okay lang sa ilaha nga. Kanang work sige kanang na sila support every month. Dili sila yung mabalaka bitaw kay work independent sila. Okay, tent makers. Trabaho sila at the same time. Just start po, ganit lang. Po, hindi mo siya stand, ano na siya stand. Hindi mo siya stand, para makasapin siya, di siya masalit sa mga grosa. Sa nga Global. na Bilhin. tao. Instrumental na tarato ba? Ano, instrumental. Sa mali, Minus one. support sa mga Minus 2, minus 3. sa iyaha. Kasi mo balangan kayo naman sa trabaho. Si Inday, nakaagi siya tent making dito through kay 9 years, wala yung support. So siya ibalik yung mo na maligyan siya na fried chicken para siya maka-survive dito sa Laos. So, muna siya 10 meters na sa libo sa So maraming independenteng misyonero ang pumunta nang walang ipinangakong suporta at umaasa sa anumang ipinapadala buwan-buwan. Ang iilan ay naghahanap ng trabaho bilang isang paraan ng pagsuporta sa kanilang ministeryo. Ang bawat diskarte ay may mga kalakasan at kahinaan nito at hindi naman ito ipopromote, itutuligsa ang alimbang paraan dito. Ang gusto nating isaalang-alay ay kung paano nakakaapekto ang saloobin ng misyonero sa pera at pamumuhay sa kanyang ministeryo. Okay, so karon is ang giskutan manggod ani sa about is ang kwarta at lifestyle or money or kana ang lifestyle sa isa ka missionary. So unsa daw ang makaapekto or makaapekto ba ning pag-iyahang financial o lifestyle sa iyang pag-minister dito So mas importante daw nga mas nasabtan or mas nakabalo ang missionary unsa ang pag-handle sa iyang kwarta o sa iyang lifestyle dito kay dili man pwede nga kana ang although kita example Filipino kana ang natay own culture diri ang nag-mission ta sa ilaing nasod. And then, lahi ilang culture dito, naisgutan naman na sa uban nga group. And then, ang imuhang mission, imuhang culture, imong gidala dito And then, example, sa about financial, kung giunsan mo pag-budget, imuhang kwarta dito as a missionary. Kunya sila dito kasi ilang culture, example lang niya sa ilang culture, is dili kay sila kapalit-palit. Di ba niya, ikaw ay hindi kay palit-palit, kay ganahan ka paggamit sa ministry. But sila dito, matingala sila, ang naglantaw sa imuha, matingala sila. So, konti na siya, nana siya ka na ang something negative sa iyahang ka na ang pag-ministry dito kay dili dapat makamasabtan nila nga ka na ang dili lang ka na ang sana marmagod ang hitabo kay lagi dili to nila culture na imong gidala dito So, dapat gyapon mo involve ka in terms of financial and imuhang lifestyle dito as a missionary. Ang paksa ng pananaliti ay palaging maselan. Ang isang mananampalataya ay dapat harapin ito hindi lamang mula sa pananaw ng kanyang saloobin sa puso, kundi pati na rin sa pananaw ng iba. So, i-consider gyapon nato ang tanaw sa ato sa uban. Ito ay particular na totoo para sa misyonero na ipinapahayag ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng kanyang itsura at kilos tulad ng kung ano ang kanyang sinasabi. Anumang bagay na nagiging hadlang sa komunikasyon ng Ebanghelyo ay dapat tingnan bilang negatibong salig sa gawaing missionary. So everything daw or tanan or anything na ang tanaw nimo nga negative na siya is kuan daw kana ang nagi daw na something effect sa imuhang pag-ministry dito Ang
estilo ng pamumuhay na higit pa sa kakayahan ng mga taong inaasahan ng misyonero na paglingkuran ay maaaring lumikha ng isang malaking hadlang sa Ebanghelyo. Ang insensitivity sa lugar na ito ng mga misyonerong North American at European sa mga umuunlad na bansa ay mula sa pananaw ng Asian receptor ay isang imahe ng kaginhawaan at pribilehiyo. So, naisa ka missionary daw nga kanang ingon siya dito ang pag-mission daw karon ginalantaw na daw, lahi na daw ang paglantaw sa mga missionary karon sa mission. Tungod kay ginalantaw na daw nila na nga comfort and privilege. Tungod kay ang uban daghan og support, di ba? Daghan kay kwarta, so ilahan kuan is komportable na kayo ba? Komportable na at yung privilege na sa ilaha. Dili pa na sa uban yung mga missionary nga burden kayo sa ilaha. Kaya nakita nila karon daghan og support, mas dako og support. So nakita sa mostly daw sa mga missionary karon na lahi na daw ang panglantaw sa mission. Nahimo na daw ang comfort and privilege. Okay, so kaya naman tinanggihan ng mga aslan ang misyonero at hindi maintindihan ang misyonary, lumikha ng matinding katitisuran. Gaya ng sinabi ng isang Koreanong misyonero sa Pakistan, sa tingin ko ito ay makabuluhan na ang imahe ngayon ng Kristiyanong misyonero pagpupunyag mensahe. Ang yaman ay kamag-anak at hindi masusukat ng isang pamantayan. Kanluranin ang mga misyonero sa Pakistan ay bihira kung sakaling itunuturing na mayaman ng pamantayan ng mga nagpapadala sa kanila. So, mo itong gingon sa kagaliha nga kanang lahi na gid ang panglantaw sa mga missionary or sa mga tao daw sa mga nag-mission or kanang example ang mga missionary lahi na gid ilang panglantaw sa ilang mission tungod lagi kay daghan og suporta and dili daw dapat na sa gingon atong Koreano nga missionary dito sa Pakistan nga dili gid daw dapat. And then naa sila nga mga missionary nga ni mga Korean and dito sa Pakistan is dili magyud mga dato. So, ang kaning mga Korean ng mga missionary, mga dato is sila. Pero once bitaw nga na sila ilaha, kana na sila itaka, nindot kay ilang suot, mga nindot daw din sila parong ng mga missionary. Pero once makakita sila, og tao nga naglisod dito sa Pakistan, ihatag nila kung unsay naa sa ilaha. Ing-anak daw dapat ang panglantaw ani ni kaning Koreanong misyonaryo or kaning Korean missionary dapat ing-ani daw kay nalahi na daw ang panglantaw lagi sa kanaang mission karon. Maaring madama ng mga misyonero na makatwiran ang pagpapanatili ng estilo ng pamumuhay na katulad ng kanilang tinatamasa sa kanilang tinubuang bayan, kahit na ito ay lubhang kabalantaran sa mga nakapaligid sa kanila. So, other missionaries po daw, mula ito kagahapon sa uban yung mga group is isgutan nga dapat mo engage yun. Kaya kanina maging ang topic is belongingness. Dapat ang isa ka missionary, dapat mo belong siya, dili lang kay sa ilahang culture, sa ilang pagkaon, but in terms sa financial o sa lifestyle, kinahanglan po daw mo belong ang isa ka missionary kay sa ilaha daw kana ang hayahay sila hapsay, so ang pangwarta sige nila na isgutan ang pagkaon kina-adapt na nila ang ilahang dressing na-adapt na nila, pero in terms sa pag-budget dapat po daw mo kana ang lifestyle and budgeting sa financial dapat mo engage po ng isa ka missionary sa kana nga nasod. So dili dapat daw nga pabayaan nimo nga kung unsa imong naandan sa imong culture dili sa Philippines or kung unsa ka nga nasod kung unsa imong naandan sa about budget or about financial or about sa imong lifestyle, dili daw dapat nimo dalon dito kay lahi ang pananaw sa imuha sa ubang tao kay dili man gyud nato malikayan nga naagi may istorya ang tao sa imuha, especially lahi gyud sila og culture sa atoa. Sinusuportahan ng ilang mga mission society at kongregasyon ang salubing ito sa pamamagitan ng pagsasabi na ang mga gustong pumunta ay hindi dapat pagkaitan ng material. Okay, so daghan ni support nga kanang dapat daw ang mga missionary nga muadto sa lain na, so dapat fully supported daw sila in terms of material, in terms of financial, but tan-awan man po dili lang ta magtan-aw sa atong self daw dapat siguro as a missionary. Dili lang po daw magtanaw puro sa imong kagalingon kay nauna-on po nimo ang uban dito what if ikaw daghan kay kagamit, daghan kay kag mga butang-butang, daghan kay kag alahas, daghan kay kag dala kay siguro lagi dato ka na maging mga obas missionary ba nga dato gyud. Na yung mga missionary nga kana ang adunahan na daan
Ayan, ato lang ito sa mga pobre nga dapit. So, kinahanglan po dahil mo, kanaang indulge imong self sa ilahang kanaang unsa lang ang naapod sa ilaha. Kay makita nila daghan kay alaha sige kay kuan maulaw sila sa imuha, maulaw sila kuan kay lagato mo digin siya or kuan or RT ba kay siya. So dapat gyud ang imong self imong ipaubos in terms sa financial o sa imong lifestyle as a missionary kung aha ka nga nasod ni adto. Kung minsan ang pisikal at emosyonal na kalusugan ng pamilya ng misyonero ay mga dahilan para sa hindi pag-angkop sa isang pamumuhay na mas malapit sa katulad ng sa mga tao sa paligid. Hindi naman sinisisi ang isang kongregasyon sa pagnanais na magbigay ng bukas palad na suporta para sa mga misyonero o isang misyonero sa pagnanais na mapangalagaan ang kalusugan at kapakanan ng kanyang pamilya. Okay, so as ang example kanang sa atong organization, example sa Pisigami, ang dili gyud pagkait sa ato ang organization ang kanang sa example lang niya dili gipagkait nato ang kanang sa atong support sa atong mga missionary kay di ba naglantaw pud ta sa ilang kaayuhan, naglantaw ta sa ilang physical, naglantaw ta sa ilahang unsay mas maayo sa ilaha, pero lagi sama sa giingon kaganiha balik ta nga dapat lantawon pud nato kung unsa ang culture gid nga naa didto kay pero dili pasabot nga imo kung pabayaan imong self. Siguro dili lang gid mo isupod nga ing ani ko ingana. Imo gyung siguro kung daghan guro kay kag kwarta, pwede ra gid kayo nga kaalang sa nimo ikip lang sa and ipagawas lang nimo kung unsay kinahanglan. Kay dili mo pwede nga weldas diretso ana. And then same sa imong lifestyle, dili pud ingon nga kung unsa gyud imong naandan, balik na pod kung unsay mo naandan, mo gid mo ipakita diretso sa ilaha. Same ra gyapon sa mga uban, more nalang sum up lagi gyapon ni siya ba. Nalang gid ta sa financial o sa lifestyle na katutok karon. Okay, so ngunit kaduda-duda kung ang isang misyonero na nagpapanatili ng isang estilo ng pamumuhay na namumukod tangi sa kanyang kasaganaan ay makakamit ang pagkakakilanlan sa mga tao na nakapahalaga sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. So, ani man yun, ang pinaka-apektado ani is ang gospel daw. Tungod kay ang mga tao, di ba, ang imong pinaka-purpose ni ato ka dito is to share the gospel, to share the word of God. And then, imuha is na-show na nimo more imuhang self. So, matingala ang mga tao, although wala ka intention lain, wala ka intention sa imuhang pagkinabuhi nga, dapat hindog kay ikaw niya. Example na nato ha, kanang dili gid kay sila mga hygiene kayo nga mga people or hygienic nga mga people. Tapos ikaw kay dapat hindog gid ka. Kay lifestyle man ni apil man ni siya, so dapat hindog ka. So, involve din mo sa ilahang imong self sa ilaha. Maglisod sila kay siguro, although pwede man siguro sila maulaw, kay mo naman ilahang culture. Pero sila kay mataha sila ba sa imuha. Makuha sila ba nga, ano din siya. Pero dapat di ay, ipaupusan imo imong self-pod kay wala man daw problema nga inana imo ang pagtrato sa imong kaugalingon. Pero, ang maapektuhan is ang gospel man daw. Kay dili na hinoon ka makabuild of relationship sa ila or dili na hinoon ka makasunod sa ila, dili na ka makastorya sa ila. Tungod kay naanay gap sa kana pa lang imong lifestyle daan o sa imo pa lang financial na status daan. Balik ko na ko, wala gid ta na ganaang kuan kung unsa imong status sa imong financial or kanang adunahan ka. Basta kay imong i-involve imong self sa kung unsa pud ang naa ato nga culture. Kay para mas mabuild nimo ang relationship dito sa ilaha. Itinuro ni Phil Parshall, isang missionary sa Bangladesh, ang mga kilusang misyonero noon na yumakap sa kahirapan upang epektibong mapaglingkod. Okay, so kaning mga itudlo ni Phil Parshall, isa sa ka-missionary sa Bangladesh na adunahan. Pero ikaw diya, ang mga kilusang misyonero noon na yumakap sa kahirapan, ilang i-embrace or ilang nagpakaubos sila, i-embrace nila ang kanaang ang culture nga naa dito sa Bangladesh kay para mas ma-involve sila sa mga people, mas ma-build nila ang relationship sa mga tao, and mas masulod nila ang gospel. O, diba, kanis si Phil Parshall na nasa Bangladesh, iyang team is mga dato ni sila. Pero, i-embrace nila ang kung unsa ang culture dito. Wala nila i-show ilang money, wala nila i-show ang kung unsa ilang sinuotan, unsa ka pagtik ilang mga rilo, or unsa nila, wala nila i-show, but ilang i-embrace ang kung unsa nga culture ang narito, i-embrace nila or yumakap sa kahirapan upang epektibong. So, effective yun ay kung sama sa uban nga, pag-embrace nimo sa ilang culture, sa mga report nga niagi
di ba? Pag-embrace nimo sa ilang culture, sa ilang food, sa ilang dressing, same gyapon sa financial nga aspect as a missionary and sa imuhang lifestyle. So, ingon gyapon ni Phil Marshall Ria, ang mga monghe ng Ireland noon, ika-7 at ika-8 siglo, ay kilala sa kanilang asceticismo. Ang kanilang buong kasuotan ay binubuo ng isang pilgrim stall, isang pitaka, isang leather na bote ng tubig, at ang ilan ay umaasa na makatanggap sila ng pera mula sa mayayaman. Mabilis nilang ipinamigay ito sa mga nangangailangan. So, ani ang kinabuhi ni Phil Marshall dito sa mga monghe sa Ireland. No, kanang kung unsa ang naa sa ila kay mag-expect man gitong mga tao, o same nga ni example, ang mga tao nga mga monghe nag-expect sila nga pagdato ka kana ang kita ang kay nila sa ilang imong sinuotan, makita nila sa imong kuan kana ang barong. So may expect sila nga si ihatag sa imuha niya daw kay dili makaanad na sa imong culture as a Filipino or sa mga kuan wala na kanaanad. So dili sad po kay nga labyan lang nimo. So ang sila mga katong mga monghe na expect to sila nga naihatag kay based sa imong barong makita nila nga dato ka. So kay wala man nimo na practice sa imong own country. So dili lang dapat daw nimo ikuan pero dili tay dapat ingana. Kay mas makasulod ka sa ilaha, mas makabuild ka og relationship sa ilaha. Once nga na sila ihatag, mas makastorya nila kay no sila ihatag. Di ba same lang gyapon ingana gyud gihapon ang atong gidabuhat di ba pag kanang outreach ta natay buhaton nga kanang evangelism or mag-OVE ta. Natay mga strategy ba unsaon para makabuild og relationship, unsaon para maka-communicate ana nga person kay dili na kaingon ng mga missionary pero mga taga-mission man gud po lahi lang gyud ilaha kay sa laing nasod and then we embrace sa laing culture. So nga naghapon dapat daw embrace gyapon kung unsa gyud ang ilahang culture dili lang ta mag-base sa food, sa ilahang dressing or unsa pa na dira mag-base gyud gyapon ta sa lifestyle and sa financial nga aspeto dito ang dapit. Kailangan ba o kanais-nais pangaba ang gayong salubin sa pera ngayon? Naniniwala si Dr. Donald McGavran ng Fuller School of World Mission. Siya ay nagsasaad, ang missionary mula sa mayayamang bansa ay nabubuhay sa isang pamantayang mas mataas kaysa sa kanya. So, niingon na si Dr. Donald McGavran nga nato siya mga nakita karon most of the missionaries or dili siguro most or sa ubang nasod na kay lahi pa man nato nakita di ba sa Philippines naman ato nakita nga mga missionary labi na sa organization nato sa Isigami pero ang uban daw nga mga missionaries mas nagkinabuhi laban pa sa ilahang kinabuhi sa ilahang nga andan kay lagi hayahay na karon so mao may advantage sa ilahan no kay dili siya advantage guys kay ani man go tungod sa support nga ginahatag sa ilaha mas nahayahay no ilang kinabuhi di mo giingon ni Phil Marshall nga lahi na ang paglantaw karon sa mission nahimo ng comfort and privilege kay ang katong mga missionary nga imbis kay ani lang ilang kinabuhi nga naandan tungod sa pag-mission nila nga fully supported financially mas iangat ilang kinabuhi sa kung unsa ilang naandan so mo na nalantaw nila nga ang mission is comfort na lang daw ug privilege. Diba, dili na nila malantaw nga burden. Muna giingon ni Phil Marshall. Ang kaming upan yung mga missionary, so nalahi na ang paglantaw ni. Imbis diba ang missionary is dapat embrace it sa culture, pero mas ipalabaw nila ang ilahang mga needs and wants tungod kay na kanaang fully supported sila financially. So dili tayo dapat ingana manage your financial gihapon and lifestyle sa imong pag-mission. Dili kay imong i-take advantage nga ay fully supported ko, dapat masayahay ko kay nana ko karon. Dili na to ikuan kung isa mga mag-missionary dili na to ibutang dili ang pag-mission is comfort and privilege no so dili tayo dapat gid nga na Okay, quiet sa. What naman belongingness mo? Belongingness din tayo pala today. Sa chapter niyo, sa Isaiah. Sa title ninyo lang. God's communication. So nga niyo, tama kami ni Gia nga daghan. Pero dili ka na. Ngayon ba ng mga missionaries na well supported, ngayon, sobra-sobra sa ilang budget, pagdaman. So, kung na nga mga missionaries na wise, ginasave nila ng money. Kapag sa ilang retirement age, na sila, makatukod sila palay, lana sila, oh yes, to be wise.
naka-say. So, just like, marami na sila na. Mo retire siya, siguro this year, because sa Chiang Mai. Supposedly, the Chiang Mai Church is not a missionary church. That is, church already nga, ito ang Pilipina. So, missionary gyapon siya, pero niya may viable church ito. So, saan na viable church? Meaning, buhi nga simbahan ba na anak. Dili nga, sama nila ni Ate Annie, nga walang-wala talaga. Dahil nilang support dito, grabe dito talaga. So, nanauban ng missionaries, dili in luxurious life na yun. Kapag ulit rin sa Philippines, imbes mag-send siya, ay kanang mag-raise up silang mga funds, dili, sila na yung mga ata silang pamilya o mga pasalubog cellphone, mga anak, na naman, daghan kayo silang support. Salamat sa ginawa na. Yes, ma'am. Pero na po ibang mga missionaries, naluwid yun. Na wala kayo klarong support. Mga support. So, manang uban nga, mag-ulit din ni, para sa classmate, kumusta man din, balik pa hindi ko sure. Ganun siya sa 60 years old. Dapat retirement. Pinanagin na ang mother church na kasabot din siya ang rules sa usapang missionary. Ipadala sa gawas. Siya pwede pa kumagugig sa kapulid. Gusto niya. But, ang iyang mga tao, saan ka ito niya kalungkot? Mo ganito nga, at ito kung mawala na ka sa organization. Galingon man siya nga, na naman naka-report the report nga, ihawa na siya sa organization sa Pisigamit. Doon ay personal na nagsupport sa iyo, which is not true. Mutong wala na napadala sa Pisigamit sa dinagmanan ko. Nung nag-amdo siya for 9 years. May gani ka na ako'y classmate ko. May gani ako nga, hikaps ginawa, di ba ito nagto. Maghatag siya $300. Ito naman na sa pamilya. Manang iyang gihong ka na siya anak. Charity? Hindi. Puhunan para siya maka-business ang ginagmay. Ito nga, chicken ko siya, fried chicken. Iyang ikuha niya ka na. Lutoon, ma'am? Nalagay sa Philippines. Star, sana? 5-star. Ha? Hotel, Chicken dili. star? Ha? Chicken star? O, ba siya anak ka na siya Chicken anak? star? Oo. Nuggets? Oh, kanang Brig nuggets, ma'am? kanang ako din ang mga barato ng chicken. Mga proven. Hindi proven ko kanang fried. Fried. Kwan yun, nagkuha siya dito sa Cambodia na 4 quadrant. Yung mga sample mo. Pero no, isa ka rice, isa ka cup na rice, isa ka pork. Pag-abutin niya, mag-60 na siya. Ito na rin kung saan. Pwede mo kong balik sa Cambodia. Isa na tao. Okay. Nalay. Asa na nito ka. Naka-choose ka. Wala ko na klaro ang ay. Ang church sa Philippines, ilan pa sa iba. Mo'y kuwan na. Diyan. Diyan. Tuloy ka. Body Ito cards. may kinabihan siya sa Pisigamit. Nakakali sa commissionary. Sawang ka rin dyan. Wala na siya sa Kabana. government. Kaya sa organization. Bukan na staff ang kuwan. Ano pagbalik din kasi kay Balo nga, wala na din sitwasyon. So, wala siya karoon sa Laguna. Posible siya kaya ako. Pero, saan naman nga Thomas siya sa Laguna. So, siya, mag-pray pa kasi ni Lord kaya freelancer na siya, missionary. Kuha sa iya ha, mag-get Israel. Ako itong edad, magkahinay ako. So, secure ang secure ang mga pagkukuha. At least, bilit na loob na. So, siya rin. Ako lagi na pala. Ipakamuat na yun. Kung pananitan, di na ka mo balik sa Cambodia, magpa-under na lang ka sa church na pinatan mo makuha mo. Kaya ito sa yung experience. Kaya dahil hindi mong gawas, ito na lang. Siya, baka siya nga. That's welcome. Then, katong lifestyle na ganyan. Kuha na niya. Na dapat, kung adapt ka, kung saan yung kanang culture, nag-indito ka na work, just like Mamulan sa ceremonies.
Ilang sila kay years din sa Philippines. Labi na diri sa Mindanao. Diri gani man sige na tao. Mga Bisaya kayo. But their lifestyle of eating, standard is pero kanay lang standard din niya para sa ato kanang mga labi na pagkaon. Muna'y pinaka-less dito sa Hello, Mike. sa ato kalabinason na pero dito sa Amerika po na ilang standard muna po pinaka-baba. Ang biro niyo, pangakon ko na. So, nila yung pa nito, mato pa ni pambaking na Gusto nyo dito gagawin. lahig yun ang ilang sa produkto eh. Pista. Kanang, di man yung nga rice, silang rice burger, pizza, Yan, salad. mato pa sa kong friend ko Vegetable salad. Dressing lang, dressing. Kato lang pizza, ilan ang inito. Tangan na lang kayo mga kuha isa na dyan. Ako. Celery. Di ba, di kita pinpunta luto, bukta ko to hapon sila. Yan ang yun ang mga ice cream talaga. Kasi ilang lifestyle yung sa pagkaon dito. Ang apply nila po sa knowledge nila. Ano na pinakaubos sa Amerika. Pero sa ato, ang Pinoy, sinuha ko. Laro kayo. Kaya ganing manok dito, magluto na sila mga model sa niya kasukaan. Hindi makaon. Ato kay panghatag na ito. Pwede. Naman nila gusto. Oh, kasi budget na natin. Hindi makuha. Naman yun. Kung bita ng bata karoon na madalaga na, nahilo. Okay. Abi nilang pindi ba? Mga kalagitang vitamins niya na kuha na, fiber. Kabasura mo Yan basuran. po kayo. Ilan kayo sa mulits niya? Kaya mo nila basuran. Punta ako ng mga bata doon sa kawa sa nila na bis. Di, pagkaon. Wala yun. Iman mo. No, there's this coming sa kid. Wala na rin sa sir. Anton nga, gidala sa hospital. Kaya rin dalaga ko. Ako ba ang bata? Asa nga bata na, ma'am? Ano sila mo dati? Sila Bri. Sila Bri? Ay, kung gatrabaho, kung nagatrabaho na Japon, ma'am. Si Usi, man na siya di ba gaspila? Gidala ni Wait, Giras. laro sa Kasi sa hospital, kawan na. Sarang. Yan, ang inalit kayo sa kuwan Di ba, na. nilipis. Makalay mo yung punta kayo. Sila din ni, ang nila adjust na so, pero sa sila yung review. Ang ilang lifestyle is, kung mag-kili sila na naday, good na siya pwede suroy. Kaya ready na sila ba? O ready for asa. So, ato nga tayo. Kita din. Lago. Pag kumain mata, mag-direct sila nga. Pagkaon, kamangan, yung basigidaran, Gatulala. padulo ng bisan asa, niya mo ko Amerika, niya lang sa dina. Consuming niya sa time. Sila ang dago. Pagin mo, malakaw ta. O, ayaw pa naligo. Ang Pinoy. Adaw na ko niya. Mga pa pagbakot. Pero ang mga Americans, no. Asa naman ka? Bata Uwi nila, na ko. pagkaon nila, mag-dress up na sila. Ready, bisan asa sila. Dahil na po siya. Pero everyday, mag-ginailan nga sa style. Hindi na bitaw yung pamaligo kung na naka. Ready na sila. Pinoy. Pinoy, kaya pamaligo. Nagaling sa kagaw, adlaw ka di maligo, tumangilan ko sa kaya naliog sa Yoy. mata, tulog. Pag bitaw ko yung mga pantay. Okay, so, dili tanan missionaries nga nagpuyo sa mission field na yan. Dapat ma'am, mission ma'am, na skill ma'am. Oh, so just like ni Paul, ang tent making, siguro ka makalimutan, pero nakay-course of nursing. Nakay-course of teacher, just like Mulegi, gamit niya ang ani, teacher na siya. Pagsunod niya sa Thailand, ano siya maka-penetrate siya sa government at the same time, maka-share sa word of God. Mula ito nga, 1 year pa din sa kasulti. Okay. Pagka 2 years, sinahinay siya o study sa lesson. At the same time, niya ka dahil, apply na rin siya sa University sa Thailand, English, voluntary teacher for English. So dito, nasa dito niya, ginagamit ang sinakuan. Ang yan po gagamitan is the Bible. So, usa na siya ng strategy na nakasunod siya. Ito rin, kasagaran ng mga youth, mga tao dito kay, paano
kuan lagi sa nga na masakit. Malaria. HIV. HIV. Malaria. So, na-check care point, and yung one dito na sa na naging garingkahan, muna po, punta ka na sa care point. Na dito siya mag-counseling, dito siya maka-tublog po at the same time English, at the same time counseling, comforting at the same time. Wala po ay Sa nga place, ma'am? okay na. And we have 3 churches. Dagko, mo na itong ingon nga dagko na ma'am, ingon sa Pastor Chief po. Kasi sa Cambodia, we have 5. Ito nga sa Cambodia sa Di ba ma'am, Cambodia, yapon sila, ma'am, isa kito ma'am, anak ni Sir Mullins, ma'am Kimberly. Uy, si Kimberly mo na siya superintendent sa Asian Mission. Kasi yung supervise sa kanang mga churches dito sa Asia. Ito na yan siya superintendent sa Asia. Sila doon ni Sir Moles. Kung Sir Moles ka na ito, now ka nito. Kasi katigulang. Yan ano, niwang ra ba kayo? Ito na kayo si Sir, pero si Kim, padahin niya po na supervisor sa Asia. And there is ako ang supervise ako si Sir. Philippine Mission. Philippine siya ma'am, no? Visiting missionary. Visiting. So, last na guys. Bilang ganap, ang ilang mga konsesyon sa bagay na ito ay tiyak na makatuwiran. Ngunit mayroon tayong responsibilidad na magpakita ng isang imahe na positibong sumasalamin sa Ebanghelyo. Wala tayong ganap na kontrol sa pag-unawa ng iba sa atin. Ngunit kung ang pagkakakilanlan ay nais na makamit at ang Ebanghelyo ay maiparating, dapat nating tugunan ang tanong ng estilo ng buhay. Sa isip, dapat nating subukang umangkop hanggat maaari sa antas ng ekonomiya at estilo ng pamumuhay na mga inaasahan nating paglingkuran. Okay, so kagania itong gingon ni ma'am, nasabta naman siguro ninyo. So kung ikaw as a missionary, kung high ka sa estilo nimo sa imong own nga culture, ato ipaubos atong kaugalingon. Pero kung ikaw po isuportahan ka and then high supported ka or fully supported ka financially, i-embrace gyud gihapon nimo ang unsa ang imuhang culture nga giatuan o biway sa imuhang financial and lifestyle nga aspect as a missionary. Ito po si Marie Rivera at ito ang Tadhana. Marie Rivera. Okay na po na-insert na kamay na ngayon. Kasi sila Sir Molan sa for how many years sila nag-privilege sa Philippines, especially there is a barrio. 1 year, supposedly, other po tawagin sila sa